Negosyanteng si Atong Ang naghain naman ng patong-patong na reklamo laban sa whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasabay nito ay ang marindin niyang itinanggi ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita Live. Aljo, nagsampa na ng kaso ang negosyanteng si Charlie Atong Ang dito sa tanggapan ng Mandaluyong City Prosecutor's Office kaninang pasado alas 9 ng umaga sa mga umano'y whistleblower sa mga nawawalang sabungero na pinangalanang sina Julie Patudingan alias Dondon at Alan Bantilles alias Brown. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Yan ang mensahe ni Atong Ang kay Bantilles matapos itong isiwalat umano ang pagkakasangkot ng negosyante sa kaso ng mga nawawalang sabungero na umano'y pinapatay at itinapon ang katawan sa Taal Lake. Reklamong grave threat, grave coercion, incriminating against innocent person at slander ang inihaing reklamo ni Atong Ang. Ayon kay ang sinasabing 300 billion na hinihingi umano ni Ang kay Bantilles kapalit ng pananahimik nito ay siyang kabaligtaran ng kwento dahil siya ang pilit na hinihinga ng pera kapalit ng hindi pagdawit sa pangalan niya sa kaso. Ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Napareho kagabi lang to. Ang sabi sa akin, mga 11, 10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n na tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa... Ayon kay Ang, nadungisan ng kanyang dangal at pangalan at nagdulot ito ng pagkabalisa at stress sa kanyang pamilya. Mariin rin niyang itinanggi ang anumang pagkakaugnay sa mga di umano'y iligal, karumal-dumal at kriminal na mga gawain na kasalukuyang isinasangkot sa kanya. Nalaman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot, yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan. At takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, ganun ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Ayon sa nasabing negosyante, matagal na siyang nakikipagtulungan sa mga otoridad mula na magsimulang investigasyon patungkol sa mga missing sabungero upang linisin ang kanyang pangalan. Nananawagan din si Atong sa publiko at media na iwasang magpakalat ng mali o maglabas ang haka-haka na walang matibay na ebidensya. Dapat aniyang pangalagaan ang karapatan sa due process at iwasan ang trial by publicity. Aljo, nanawagan na rin si Patidongan kay PNP Chief General Nicolas Torre III at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol dito. Nauna na rin sinabi sa Malacanang press briefing na pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang responsable at accountable sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Tiwala ang Pangulo sa due process at sa integridad ng korte para maresolba ang kasong ito. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Vel Custodio.